Pero under na PYD, diba? So sa provincial level, hindi pa lang ano naman sa tayo sa provincial youth development council. Kasi karamihan sa mga nandun ay against din sa mga inadvocate namin, especially ng sexual reproductive. Kasi ano sila ng mga religious organization. Yung ibang medyo align. Meron din ng mga organization religious na pinapartner namin kasi hindi naman kami yung aggressive na organization. Kumbaga, hinahanap namin yung mga areas kung saan kami mag-meet up. So, yun yung pinapartner namin. Yung iba talaga yung mga progressive din yung pero yung prinsipyo namin ng inclusion ay kasama sila din sa media. Kasalukuyan, ilang members? Sa ngayon ay 10 members ng organization at nasa recruitment phase kami kaya silang dalawa ay Okay. naka-probation na. Probation na. So 10 members, may dalawang recruit. May dalawa. Kasama sila sa magiging member. Recruit na talaga. May dalawang nirecruit. May nabanggit ka kanina about Pisaya. Pisaya kayo lang? Yes, nag-undergo sila ng PSEA. Sa free-to-be PSEA. But kayo mismo, meron, ito policy nito? Yeah, yung policy, pero yung training ay ilan pa lang yung meron sa akin. Hindi pa lahat ng members, yung 10 members ay yung ilan ang naka-pay na sila? Sa RJ service. May PSEA na. Less than 10 ang ako. So, not just kasi adult safeguarding ito. Pero, so wala pang, well, kasi ang members niyo ba ay nagmula, may age range ba yun? Yung current membership ba sa 18 to 30? So, talagang adult pa na. Mahirap pa kasi yung hawakan yung bata ngayon, especially hindi pa kami ganun organized. So, mahirap din yung safeguarding sa kanila. Kasi dapat meron ng ibang child safeguarding. Yung child safeguarding namin ngayon ay nakapulupot pa siya doon sa parang mga trainings, activities, pero yung sa membership, since hindi pa buo yung institution namin, kilig. Paano kayo nag-mobilize ng mga activities given na kasi clear 10 members ay maliit, ano? So, paano kayo nag-mobilize ng mga activities nila? Lalo na kung halimbawa, ano siya, medyo malawak. Or may nangyari na bang gano'n? Mahirap din. Especially ngayon meron kami partnership sa International Organization for Migration. So, tinignan din namin yung capacity namin na mag-interdoor. Kung hindi namin siya kaya, hindi kami nag-go. Pero kung may opportunity na mag-hire, doon kami parang, pero contact lang. So, for na pro bono yung so, kung ano lang yung kaya, yun yung din. So, for now, ay pro bono Pro bono. Pero, ano yung pinakamalaki na na-handle yung pag-mobilize? Yung katawan. Kasi, yung humanitarian response namin, kung siya ng 17 youth organization. So, respond siya and undergo kanina para initially yung community needs assessment, CNA, and then nag-ARDA na reporting muna kami. So, matagal-tagal yung proseso ng pag-respond namin hanggang sa... So, yan ay nilid nyo, yung 17 Kasi meron silang 4 na committees sa committee sa barangay level, barangay coordination, sa pag-maintain ng mismo internal volunteer, next naman ay communications and yung finance. Kasi malaki yung nag-receive namin fund ng last time. So, meron din dapat ng separate na communications. So, ito ay province-wide na activity? Yes. Pero isang munisipyo lang yung narespondihan namin kasi sila yung talagang napuno. Yung maraming naman tayo. May 3 naman tayo and maraming. So the 17 orgs, dun lang sa isang munisipyo? Iba-ibang ba?
Sumabot ata ka sa si Ate Liz pala yung finance. Ay, hi! O, mamaya siguro kayo mag-one-one mo. So, ay, sorry. Ikaw naman na. Sige. So, sinasabi mo, ano yung nabanggit ko kanina, na mas mag-work kayo with the local special bus? Yun yung pinaplano namin puntahan. Kasi mahirap kung fund-dependent at grant-dependent. So malaki kasi yung budget ng local government kapag bahagi ka ng LSB. And yun yung gusto namin itap. Kasi hindi lang namin gusto itap yung funds, but also yung policies na sila mismo kasi sila yung may human resources. Isip ko lang tatanong ba ako sa Milo. Baka may tanong pa kayo about sa program, kasi baka bigla akong tumalon eh. Sa Binlan. Oo. Kaya, tanong muna kayo about the program and how they will be like. Hello. Ayan. Question, i-clarify ko lang. Kayo ba ay part ng provincial government or hindi? Hindi po. Ayan. So pero na-access nyo ang lahat ng facilities ng provincial government because of the network. Tama. Meron kami, Because- ang Provincial Youth Development Office ay merong program na yung Youth Organization Registration Program. So kapag nakapag-register ka doon, lahat ng facilities, lahat ng services, ay pwede mong ma-access. So, Okay. kahit sasakyan, ng provincial government, Under the tapos PYD. nagbibigay din sila ng donations up to 100,000. To 100,000. I think ang magiging question na nakikinig ako na ang question ni Noriel on the finance side. Sa program muna, nakita ko yung, kung tatanungin ang People and Habitat, ano yung i-consider nyo na flagship program nyo? Doon talaga ako kikilalanin. Kasi yun yung tinitingnan namin sa lahat ng nagiging, ay parang marami tayong flagship program. Pasukan natin lahat yan. Pero kapag narinig ang People and Habitat, saan talaga saan kayo makikilala? Yun yung gusto nyong dito kami, pag narinig ang pangalan namin, dito kami sikat. Mas climate and environment. Masyadong malawak ang environment. Saan specific ang gusto nyong tignan doon? Sa policies. Policy talaga. Kasi yung just energy transition, hindi pa namin siya nakaka-capture sa kasi kailangan na ng malaking infrastructure. So, mas impacting yung policies and mas biodiversity concern. Biodiversity and sa climate. Tapos yung sexual reproductive health. KSRH. Kasi yun ang nagulutong kayo na sa presentation. Kabilang. Pero last month, nagkaroon kami ng campaign sa pagpasa ng healthy food environment. So, tinitignan namin yung relasyon ng nutrition at kalikasan. Kasi, na hindi, yung accessibility, yung affordability ng mga pagkain na nakadepende siya kung gaano ka-protected yung environment, yung security ng food systems. So yung sa ngayon ay pinuwork ng organization. So napondohan siya ng health justice yung namin campaign. Sige. Nung nagkaroon ng initial assessment, nakikita kasi namin yung very promising yung organization nyo. Again, hindi kami naglilimit kung ano yung kaya i-cover. Kasi pwede naman yan mag-expand. But hearing na yun yung gusto nyo maging identity nyo from environment, then magkoconnect yan sa health, magkoconnect yan kung saan-saan. Kailangan lang talaga na, yun nga, yung kapag kayo ay nagkakandak ng mga high rate na magiging member nyo ay dito, yun yung kailangan nyo ma-ano sa kanila, ma-realize na ito yung organization. So,
meron akong, ano ba, sa part ng program kasi kailangan kong makita yung risk management plan. Lalo na, sasampu lang kayo, tapos may mga network. Project based kasi yung risk management. Oo. Yeah. Gusto ko siya sana makita kung paano nyo hinahandle yung risk lang. Tapos, especially pro bono pala kayo lahat. Kami ay program. Kaya actually, nung iniisip namin kung mag-register talaga kami sa SEC, kasi medyo malaki rin yung Di ba yearly ang financial statement? yes. So, how early nyo gagawa ng paraan yung ibang nire-require ng SEC nyo? Titingnan nila yung management ng staff. Mabilis naman sa akin mag-work and that. So, Ano po, after po, kaya after ng project po, agad-agad po kaming nagle-liquidate para po, para makita namin kung ilan na ba yung na-expense namin. Ganun po siya. Kasi po, sa JPA po, dati po akong officer ng Junior Philippines Institute of Accountants po sa Katso. Parang na-practice na din namin na after project, liquidation agad para po mas transparent and makita agad ng mga members po kung ano na po yung status ng fund after po namin magamit lahat. So, accountant ka? Hindi po. Member ng Pero graduate po ako ng accountancy. Okay. Ang isa sa hinihingi ng SEC yung sa staff management nyo, yung hindi na siya pro bono. How soon nyo makukonsider yung gano'n? Kasi ang nilagay nyo doon sa inyong initial data gathering is you have 2 million existing revolving fund, tama? yes po, pero project based siya. Project based. So, hindi siya yung talaga savings pa sa mga. Parang doon lang po siya allotted, pero hindi po siya forward. Pero yung project based na yun, meron kayong pinapaswerte ng mga staff. Kinancel nga yung ganun kasi parang. So IOM ang grantee Yes, ang ano yun? kasi parang meron daw ng susunod pang grant application. Tapos, parang hinati kasi yung need na kasi kasunod. Under ano? IOM. Kasi po dapat So kinancel ni IOM na magkaroon ng salary ang mga staff because may i-offer sila na another project na meron doon na may sweldo? Hindi po. Kasi parang like 6 months na daw kami na hindi nag-implement yung project. Kasi Ah, medyo na-late. okay. Na-late sila magbaba sa amin sa community. So parang sabi, parang ano din sa kanila dapat yung risk assessment Oh. na hindi nila assessment. Nakita. Kasi sa amin naman kaya namin siya. So sila lang pagbaba. So hindi nila parang hindi, kasi po yung sa IOM, matching fund po kasi siya. Sa catalytic fund, matching fund po. Kung magbibigay ka ng peso, dapat po ma-match din namin yun. Kaso po, parang nag-lapse na nga, nag 6 months, kaya hindi na po siya sakto doon sa duration nila. Opo. Ganun po siya. Kasi nagkaroon ng mga conflicts din. Yung climbing political solution. So ano yung naging successful na intervention nyo with another funded na funded. project. Humingi kami nagpagawa kami sa governor ng executive order para bumuo ng isang technical working group para ma-access ng local DRR yung 1% ng fund. And fortunately ay nakapag-allocate din sila na around 1 million for it. So meron kayong 1 million ngayon sa revolving fund nyo. For the For ano lang, isang project. For some project. And yun yung ino-hope namin sa pag-savings kami. Kasi malaki din yung excess niya. That's very good. So, almost 500,000 yung expect namin excess. Plus yung 300,000 na kung bababa sa amin directly sa budget, hindi na magkaroon ng 30% na markup price. Kasi tinitignan din namin yung DRG na pwede siyang download. So, as long as meron ng people and
meron yung mga reports. So, may intention na ba ang organization to revisit yung, again, babalik ako sa staffing, napaka-importante ng staffing. Meron na ba kayong intention to consider na hindi kayo promote? Thinking na namin yung 5 years from now kung magdidepende kami. Kung magdadepende kami doon sa fund na currently meron kami, pero kung merong dadating na fund na immediately ay mag-consider na rin kasi Na mag-hire. piniprepare na namin ngayon yung human resource na. Okay. So ngayon, wala kayong funds from the private or sector or any donor. It's puro siya government. Yung isa government as in Manila. Ayun, the IOM na hindi pa siya. Ano nangyari? Hindi pa siya Ah, nag-start? Or Mag-start na kami in this office. Okay. So nakapag-download na sila. Nakapag-download sila. Mag-download. Kasi kailangan ng, parang naniniguro sila yung matching fund para sa lahat ng mga beneficiaries nila na dapat merong piso sa bawat piso na ibabagat nila. So, kami muna yung magpo-provide ng piso sa Yeah, kanila. ganun. Sila kasi yung matching. Yeah. Okay. Sige. So, magsa-start. So, ito parang ito ang unang project niya na may Medyo malaki. Kasi yung ngayon nasa fund for responding to loss and damage, ay kinuha rin kami ni Action Tima na para recipient, dalawang organization na isa from Katanduan sa isa sa Sarangani. Abot daw siya ng 20 million, pero hindi pa kami makakasigurado. So parang Pero kung may ano lang, proposal na? meron, Ano na- na-submit na siya sa international. Okay. So, ang gumagawa ng proposal ay usually. So ako sa lahat ng program si Ate sa finance. Okay. Meron din project. Yung meal namin ay nakadepende siya sa past na elements. Kaya important yung pagbibigay So, I mean, nakadepende siya sa LLS, yung lesson learned session. So, kaya lahat customization. okay. Ang tawag dito. Sino ang ito ay, kasi sinabi mo kanina, yung ESRH as well as ang focus nyo ay pagdating sa policy advocacy, no? Policy advocacy, ESRH, and then climate. Sino sa team yung nakikita niyo parang technical expert on each of them? Or ikaw na ba yung lahat? Technical expert on that? Meron naman iba-ibang expertise. Mix ay for communications in graphics, ethics, and finance, and audit. Yeah. So meron din kami ng isang audit. Tatlo yung auditor namin. Yung isang president namin ay bawat siya for Korea. Kasi meron engagement din. Tapos, yung isa ay nag-work sa internal audit. Internal audit. So, sila yung nag-work din sa finance. Tapos sa meal, yun pa yung inano namin kasi need namin ng talagang training on that. Kasi medyo madugot yung meal. So sa ngayon wala pang anything about meal. Pero Yung mga nandito sa basic kanila. lang na meal na sa mga indicators, outputs na nilalagay namin sa programs. Pero as to the system sa institution namin, hindi pa gano'n naman siya napag-iwan. Mas project yung meal. Dun sa mga previous projects meals, paano kayo nag-work? Paano ginagawa yung meal na system? Yung meal namin ay depende lang din kasi sa availability nila. Kasi for bono, lahat ng mga projects namin ay wala din naman. Kumbaga yung allowances doon ay kami pa yung nag-provide para sa transportation. Tapos, so para kung ano yung available time nila, inaano din talaga namin na sinisecure, naging grateful din kami sa time na wala nila. Kasi ayun yung parang sandigan din namin. Na yung monitoring kasi namin monthly, merong weekly din yung monitoring. May monitoring sa finance, kung natapos na yung liquidation, merong monitoring sa projects kung nag-meet ba, yung timeline. Meron na kami isang project na hindi talaga namin na-push through yung sa Foundation for the Philippine Environment kasi nag-graduate kami. Tapos after yun ay bumagyo. Tatlong sunod-sunod yung bagyo and nag-plan yung umalis na ng Katanduanes kasi mag-work na nila yung karamihan sa amin. So 5 yung matitira, parang hindi nag-aaral din sila sa lower grade para
Pero ngayon na, ang ilang sabi, kaya nga nag-apply din kami, nag-apply kami ng work din sa, currently sa Catanduanes para mag-continue yung program. Kasi malaki din yung malaki din yung parang potential na nakikita namin sa organization. Kung iiwan namin siya, hindi namin alam kung sino na yung mag-monitor. Kasi yung ibang mga humanitarian NGOs ay yung sa Imoto, paalis na sila, yung Edupar, andito naman pero isang parang hindi nila focus yung policy. Mas ang focus nila ay education and child protection. So doon lang sila nakafocus. So kaya hinalog namin yung LIGO, yung governance and democracy para ma-mainstream kami at the local government. Pwede kayo magsalita. Oo nga, mag-ano kayo. So, pero kapag nag-monitor kayo ng indicators mo, so, sino yung ina-assign? Ano or ano lang yun? Depende sa kung sino yung may oras. Depende kung sino yung may oras. Pero wala pa kami ganun kalimitan. Usually kung sino yung nag-develop ng program, siya yung mag-monitor. Ah. Pero yung monitoring ng kung ano yung naka-assign sa kanyang task, siya nang bahala. Mag-report lang siya directly sa executive director. Hindi mo monitor din ng executive director yung mga tasks na naka-atang. Kasi executive director yung mas program natin. So, even dun sa mga, paano ba na, as in, so ang usual na system ninyo, monitoring lang siya ng programs, tracking yung progress ng programs naman. And then, iniisip ko, bawat system. So, sa evaluation, nag-research din. Nagko-conduct ko kayo sa research. Kasi may mga policies kayong, sinususo, pinupush, no? So, doon sa mga policies na yun, may kasama ba yun ang mga evaluations as basis for the policy na pinupush ninyo? Or research na? Malaki kasi yung engage kapag gumagawa ng research kasi thousand din na ano na. Pero nakikipag-partner kami sa mga organizations, especially yung UNFPA. Pumunta sila dito, nagkakaroon na kami ng parang initial negotiation na kung ano man yung makuha na inputs from the trained ng mga communities, kinakapture na lang din. Tapos nag-ano na mga agreement on daily basis. Pero hindi rin kasi nila pinibigay din kasi sarili din naman sa organization. Kumbaga, yung access lang na talagang kaya din ibigay din lang. So, kumbaga, latak lang siya ng ginawa nila. And nakadepende na lang din kami sa ginagawa ng research din ng mga pumunta. Pero kung meron mga baseline assessment, gusto naman siyang gawin para hindi Oo nga, para may kasi. pero sa kanila. I need question. Athena, sir. Malakas boses ko. Oo, hindi. Sabi niyo meron kayong 5-year plan. Makakaskumanta siya. Meron kayong 5-year plan, like you said. Ang question ko lang din is, so, ibig sabihin ba meron kayong master budget na i-forecasting data naman within that 5 years? Pero dependent siya sa government. Dependent, then, kung dependent siya sa government, so yung finance nyo din is nagre-report nyo siya dito sa government. Pero isa din kayong system. Ano ba? Or yung finance nyo ba is reporting sa government sa LGU? Meron na din Or sa may system, develop kayo. basic lang na system natin yung management lang. So, dito din sa ano nyo is nakalagay meron kayong general ledger. Meron general legends. Tapos, eto po ba yung sample? Ako, sorry naman. May nakita ko dito yung sample. Yan po yung mga gamit namin, ma'am. Mga journal po, cash disbursement. Yan po yung gamit namin, ma'am, nung nag-aaral pa po kami ng kolehiyo. So, ibig sabihin may book preference kayo dito. For example, May chart of accounts po. Meron. Meron. Ito yung mga reference dito is sa receipt mismo or meron kayong sariling chart of accounts?
Meron po. Yung po yung in-workout namin kasi mostly po donations po yung grants and donations yung nare-receive namin. So bali ma'am, kung halimbawa meron kaming nare-receive, gumagawa po kami ng tracker po talaga para may reference din po. And yung dun sa 5-year plan, yung 5-year plan nyo, sino nag-approve no forecasting? Wala pa kaming forecasting talaga. Kung ano lang yung, parang yung plan for forecasting, like, hindi pa namin siya, kung ano lang yung nakikita namin available na pwede namin, pero match on government. Like, every year na forecast namin na makaka-receive kami ng 100,000 sa provincial government office. So, tinitingnan na din namin kung gaano kalaki yung fund nila. So, nag-depend po kami. So, ang pinaka-maximum namin ay 75,000 per year sa pilot na pwede namin magawa. Kasi yung mga organization hindi din sila nagsasagot. So, nagde-depend din yung forecasting natin sa kung gaano active yung organization. Kasi kapag nag-active yung organization, good thing yun. Pero mababawasan yung fund. Kasi marami nang Marami na yung cut-cut sa budget. Pero mas empowered nila. Yeah. That's a good thing. So, kaya sa next 5 years, tingin ko na naman ganun na. Kumbaga talagang operations lang siya ng mga transportation allowances, communication allowances. Pero yung sa human resources, namin siya. Lahat ng work na time for work. So, question ko lang, paano yung mga benefits wala talaga po? Ano lang siya, like, ano lang no, genuine na Passion talaga. Passion talaga nito po siya. Kasi nung nag-start din kami ng mga members, iba-iba po talaga yung department namin. Tapos iba-iba din po yung advocacy namin. Kasi ako ma'am, dati ako sa mental health advocate po. Under guidance counseling po ng CAPSU. Tapos yun, sila po, iba din po yung org nila. Tapos parang isang event yung nag-meet kami. Tapos parang, nice, ganun. Tapos yun ma'am. Doon na kami ng team as dati po talaga race for, simula po kami as barangay. Tapos po, nag-race for habit na. Tapos visible inclusion. Tapos ngayon po, parang pinupush na namin na parang may potential na po yung kaya po, race, people in habitat po. Kasi sa buong Catanduanes, wala din ng parang community-based na talaga, mas NGO level. Merong people's organization, pero kumbaga nakadepende sila sa livelihood. So kapag nawala yung livelihood nila, parang nagkakaroon ng fragmentation. Yun yung, kami yung gusto namin na maging compact sila. Parang at the NGO level, yung view namin. Na kami yung titingnan sa inyo kung meron kayo ng kaibigan, sabihin lang namin sa kami yung magdadala sa lahat. So kung hindi nyo na kaya magdadala sa parang gano'n. Tinitingnan namin sa gano'n siya mag-work. And out of lang, lahat kayo CAPSU. Yes. What's CAPSU? In school. Katsu. Sa ka din nag-aral? Hindi. Catanduanes talaga. Sa sisiyo. Ano lang, alam na ko alam kung ano mga player. Akala ko itong Hindi kasi si governor kasi is president ng CAPSU. So, factor din ba yun sa support sa inyo? Hindi naman siya factor kasi yung part kami ng work, so independent siya. So, pero hindi bababa sa 20,000 pwede naman yung access. Depende din sa proposal. Monthly yan or monthly? Depende sa kung gaano yung availability rin ng contract. May So, meron mga May provincial youth office po kasi may sila, parang 30 organization po na registered po sa Europe. Tapos po, parang hinahati-hati po yun kada quarter. Like first quarter, ito lang po yung bibigyan, hanggang fourth quarter na po yun. Ganun po siya. Hinahati po siya. Pero kung may potential po yung isang project proposal, mas binibigyan po siya ng mataas na funding. So kasama kayo dun sa 30 na nakikihati. Opo. Si Opo. pasan siya. Tapos out of 30, ilan yun lang yung nag-grant? Ilan lang ang nagpapasa?
Kasi registered sila, acknowledge sila ng province, pero hindi naman sila nagpapasa. Depende po sa ano nila, sir. Kung Depende sa magpapasa. trip. Oh. Kung magpapasa Oh. kayo. Usually yung average. Oo. Average ng mga nagpapasa ng proposals. Ha? Ano yung average na number na nagpapasa? Mga 10. Hindi. 10 10 below. Ganyan. Oh, and usually kayo, every year. Nasa top kayo na nagpapasa. Kasi kasi pag sila. Ilan na yung, sa kanila, Gian, ilan yung nag-grant sa inyo? Pinakamalaking nag-grant sa inyo? ng provincial the local government. Ano lang, 50,000. For a year. For just one project. One One project project. lang. Gano'ng katagal yung project? It's a grassroots consultation po, a month-long celebration of Pride Month. So, Ah. it happened po na 2 months. 2 months. So per project. Kung sino po yung masipag at sino yung ex-senador, siya yung mabibigyan. Pero kung hindi po talaga siya substantive yung ibibigay ng proposal, Yeah. mahirap po siya considering na parang gusto ng Provincial Youth Development Office ng legacy. Mahirap po talaga. It's a youth project, so it must be high standard, kumbaga. So, ganun po yung atake. So, ginagawa siya na para kung paano siya magiging substantial. Tsaka ano po, meron po silang tinatawag na Rookie program po every year na ina-acknowledge po nila kung sino yung mga outstanding organization. Kaya po, nanalo din. So out of 30, kayo yung nanalo na outstanding. Isa lang, di ba? Ang pipilian out of 30. Opo, meron kasi po tinatawag na most outstanding project in health sa 10 centers of participation po namin. Po. Meron po siyang allotted na 10K,000 and 10K po sa most outstanding SK po ng province. Pero po yung pinakamataas na binibigay nilang prize ay 50,000 po for most outstanding youth organization. Every year po. Important talaga yung relationship. In terms naman po doon sa operations natin, diba? Pinamigay na meron kayo yung conducted mga responses din, no? Ano yung relief? Iba-iba. Hindi pa, pinapla namin na mag-psychosomal pero parang hindi pa namin siya as sensitive din. Yung mga bata. So, mas relief siya. Yeah, relief, responsible po. So yung ano siya, financial or in-kind ba yung receive or kayo ng bulo? Dina-download sa amin yun. Merong mga organization sa Mandala na nagda-download direct ng ano sa amin. Meron din mga in-kind din. So may in-kind and meron. Meron. Sa in-kind, may limit din kayo. According to Depende po kami doon sa RDAN kung kumusta yung rapid damage assessment sa namin. Na hinahati-hati namin yun. Kasi mahirap na ilang families na bibigyan. Tapos needed ka lang. So, hindi siya lahat ng, sa barangay, hindi lahat mabibigyan. Nakadepende yung gaano siya kapangangailangan. Katulad na sinabi nila kayo. So, kung maliit yung nangangailangan, mas marami yung mabibigyan. Mas tinitingnan namin yung quality ng mabibigyan. Siguro dun sa ano, yung pag kayo yung nagsusource out din ng mga items na intended for reading. So, sino ang in charge sa community? Depende. Kasi yung understand na, di ba, ano na kayo. For now, sino yung naka-in na? Wala kayong specific rules kasi, no? Per person. Actually, nag-start pa lang kami kasi kailangan namin din ng terms of reference. Yeah. Hindi namin sila dinidiretso sa ganito if wala silang terms of reference. So, kaya meron kami ng resolution na ikaw may assign namin for finance, you have to accept na yung mga rules na yun. So, kung hindi niya yan accept, hindi namin yan. Except dun sa mga members na gustong pumasok sa organization. So, kung ano yung available na pwede namin. So ang nasa resolution, ano yung core position na nandun na
kinasign sa kanila, like si, sa Meron finance. kami ng andyan po yung resolution. May specific names ba? Yes. Para siyang TUR, since Oo. wala naman kayong papasama, hindi siya pwedeng TUR, so resolution. This one. Yes, ito. Si the inaugural treasurer chief. Sino? Nasaan? Si Rizal. Yung ibang posisyon. Yung ibang posisyon, meron dyan si assistant finance, executive director, This one. Si Jerwin. Nandito si Jerwin. Tenoria. Tenoria. Wala. Nasa org pa siya? Yes po, nasa oras. Ito ay si Riza, si Jerwin. Yung iba parang hindi namin. Nasaan yung sa'yo? Ito. John Benedict Martin. Si John Benedict ay nasa... Si John Benedict Galing siya ng Albar. Pero nasa org pa rin siya. Si Emmanuel, nasa org pa rin. Ako po. Ito. Ay, sir po. Ito, Dalawa. tatlo. Si Riza. So si Riza ay Finance. finance. Meron silang executive director, meron silang president. Kompleto. Talaga yung nila. Siyempre sa SEC. Kasi pagpirma ng MOU, di ba? Si GIS na. Sino ang nasa parang logistics or meron ba sila? wala. Yun yung kailangan. Well, hindi lang naman sila yung org. May mga org pa rin na, di ba may existing tayo na kahit yung party natin. Ngayon lang sila nagka-meter. Okay lang yun. Okay. Magdala po kayo ng mga papers kayo. I-scan. Ay, Ay, di ba wala. na-send? Nasend nyo na, di ba? Hindi. Nasend. Kung hindi, dali mo na natin sa hotel. Oo. Tapos hindi na natin ibabalik. Para hindi babalik. Punta sila sa Manila.